Habang nagbabasa ako ng mga komento, may isang komento doon na agaw pansin na nakarelate ako. Itong komento ni Marlon Marlon, sabi niya sana nga makapag-start na kasi ang daming na-insulto sa amin na mga coordinator. Alam mo, ako personally relate ako dyan kasi experience ko yan, naranasan ko yan. Kadalasan nga kamag-anak ko pa ang nagbabash sa atin, mga negative comments, mga minsan pang marites pa. So alam mo kung paano ko yan na hinarap lahat. Ang video na ito i-address natin sa mga kapwa natin coordinators. So, ngayong panahon, ang coordinators sa Deuterium, sabihin na natin na demotivate, na low moral. Mostly ang coordinators nakaramdam ng guilt. Alam mo kung bakit siya nakaramdam ng guilt? Kasi base doon sa time frame 2022, o diba, yun ang time frame na ibinigay. So ang mga coordinators ngayon ang humarap sa mga tao, tapos hindi inaasahan na magkakaroon ng delay sa implementasyon sa Deuterium. So isang bagay na kailangan mo maintindihan kung coordinators ka, kailangan alamin mo sa iyong sarili para hindi ka makaramdam ng guilt. Bilang isang coordinators, hindi ka naman naningil ng ng pira. Wala ka namang linabag na aayon naman sa batas, na aayon naman sa patakaran ng company. So wala kang kasalanan doon, coordinators. Hindi ka dapat makaramdam ng guilt. Kasi hindi mo kasalanan kung nagkaroon ng delay sa implementasyon. Paano ko daw ba hinarap ang negative comments, negative feedback, para pagbabash ng mga tao? So alam mo, nung una, sobra akong apektado Minsan parang aminado ako na demotivate na rin ako Pero nung bandang huli, naintindihan ko na kahit anong gawin mo pala, kahit gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, ang tao palaging mayroong masasabi, palaging mayroon silang opinion. So walang katapusan yan. Depende kasi yan sa perspective ng tao. So kapag pinasok mo dito ang pagiging coordinator sa Deuterium, asahan mo na hindi lahat ng tao magugustuhan ka at tatanggapin kung ano ang inu-offer mo. Kasi nga magkakaiba ng magkakaiba ng perspective Hindi magkakaiba ang level ng pagkaunawa.